Angeline's POV. Pagbukas ni Angeline, seryosong mata ang bumungad sa akin at nangungunot ang noo. What took you so long? Kamusta mo pa kasi si Nadia? Nag-aalala ako sa kanya eh. Humakbang ako at nalagpasan si Andre pero alam kong nakasunod to sa likod ko. Pwede ko ba siyang pasyalan bukas? Bala ko talaga puntahan si Nadia para makuha mga gamot. Itatago ko na lang. What? It's not your duty to take care of her. If it seems you're tired of coming at her all times, then I will call Aldrin now and let him do the job. Natigil to matapos kong malamig na tingnan na para bang ang dam kong galit ito. Di ko inalas ang tingin sa kanya kahit na ilapag noon ng cellphone sa side table sa gilid ko. You know what? Bukod kay Aldrin at Greco, kay Alice nga dapat nagpapasalamat. Baka nakakalimutan mo si Nadia lang nasa tabi ko sa lahat ng paghihirap ko noon. Siya ang kasama ko, sandigan at kasala sa problema. Tapos ngayon siya naman ang nangangailangan ng kasama ipagkakait mo ko? Kita ko bahagyang gumalaw ang kilay ni Andre at kumibot ang labi, ngunit di nagsalita. Napailing ako at tinalikuran siya. Please lang kapag sinadyang usapan, huwag mo kong pipigilan. Humiga na ako sa kama patalikod sa kanya. Is it my fault that you hide it from me and lost my chance to take care of you? Hinanakit ito na para bang matagal na yung nakaimbak sa puso niya. Di ako makasagot dahil alam kong may punto to. Kaya nang sabi ko, I don't want Aldrin to lose this chance to be with this girl and baby at this moment. Iba kasi ang pakiramdam kapag alam mong nakasama ka sa paghihirap, that you were there during the hardship of the mother of your child. Lalo kong piniling manahimik dahil doon. Kasalanan ko ba na sa panahong yon masama ang tingin ko sa kanya? Go wherever you want, Angeline. I will not stop you anymore. Just make sure you're safe. Anito bago naglakad at lumabas ng pinto. Napanunok ako at napapikit na mariin. Kasalanan ko nga siguro at hindi inintindi ang nararamdaman nito. Ang bigat tuloy sa damdamin na nagtampo ito. At talagang iniwan ako rito. Hinaplos ko ang tiyan ko. Ikaw sa akin ka naman nagmana. Bulong ko rito bago sinubukan pumikit. Kaso di ako makatulog na wala si Andre. Ilang beses ako nagmunat ng mata at pinakikiramdaman ng pinto ngunit wala talagang bumalik. Kaya hintay ko kay Andre tuluyan bumagsak ang talukap na mata ko at nakatulog na. Ngunit pagdating ng umaga agad ko itong hinanap. Piruntahan sa kwarto ni Adi kaso wala ito ron at tayong natutulog na bata lang ang nadatnan ko. Andre? Nakailang beses kong tinawag ang pangalan niya ngunit wala talaga. Hindi ko alam kung mainis ako o kakabahan na wala ta sa bahay. Saan naman siya nagpunta? Andre, hindi ako nakikipagbiruan. Malamig kong bigkas. Ma'am, umalis po kagabi si Sir. Pinatawag po ni Don Dante. Hindi pa po bumabalik. Ani Riza na galing sa kusina. Nang gabi? Hindi pa ba tumawag? Naguluhan din to, ngunit umiling din. Sa inyo po, hindi pa po ba tumawag? Balik tanong nito. Oo nga naman, hindi nito tatawagan si Riza. Ano naman ang gagawin nito sa mansyon? Hindi kaya kinukumbinsin nito na matandang Montero na paalisin ako? Sa naisip, pumigat lalong pakiramdam ko pero na magising na si Adi, sinubukan kong ngumiti, baka isipin niya may problema ako. Where's Daddy, Mama? Inaantok na tanong nito. Binisitang lolo mo, baka mamaya uuwi rin yun, baby. Mamimiss ka nun. Hinagan ko pa siya sa pisngi para naman di na siya magtanong. Ngunit tila ako mismong tinry doon ang sinabi ko dahil lumipas ang isang linggo. Di man lang kami sinilip o tinawagan ni Andre. Maging pagpunta ko kay Nadia, hindi rin natuloy. Gabi-gabi ako naghihintay kahit text man lang, kaso wala. Isang linggo nang di umuwi si Andre at isang linggo na rin akong puyad. Pinapagalitan na nga ako ni Nadia na dahil alam niyang bawal sa akin. Angeline, puntahan mo na kaya? Baka gusto lang nasuyuin mo. Anito. Nasapo ko ang noo sa pagkahilo dahil sa puyat kagabi. Hindi naman noon kayang malayo kay Adi ng matagal. Baka nakapagdesisyon na ito at ayaw na rin sa amin? Malungkot na tanong ko. Huwag ka na mag-overthink dyan, Angeline. Hindi ko mapigilan. Puntahan mo. Huwag ka na maghintay ng bukas. Puntahan mo na agad ngayon, Angeline. Tumango ako kahit di nito nakikita. Nagpaalam din ako sa kanya matapos makitang papasok na sa kusina si Adi at kagaya ko'y wala itong gana. Morning, baby. Salubong ko sa kanya. Mama, kailan po uuwi si Daddy? Tanong agad nito. Di ko pa alam. Puntahan na natin? Noon lang lumiwanag ang mukha nito. Nagkasundo kami na aalis agad pagkatapos maligo. Nauna pa mga to sa pinto. Ma'am, saan po kayo pupunta? Habol sa amin ni Riza. Sa mansyon? Hindi ba nandun si Andre? Litong tanong ko. Ano po kasi, bawal daw po kayong lumabas?
Kailan niya yan sinabi? Tumaas ang kilay ko. Ibig lang sabihin nun tumatawag siya kay Riza pero hindi sa akin? Kanina po at saka wala po siya sa mansyon ngayon. Mahinang sagot nito. Hinawakan ko mabuti ang kamay ni Adi dahil tingin ko matutumba ko. Nasaan ito kung ganon? Tatanggapin ko lahat ng sagot, wag lang sa bahay na ibang babae. Nasa Curtis Corporation po. 1 linggo po silang pabalik-balik to ng lolo ni Sir. Ngumuwi ito na tila alam na ayoko sa narinig. Curtis? Sa kumpanya nila Mommy, kay Zabi. Opo, sabi po ng Don Dante, sabihin ko ang totoo kung magtatanong kayo. Kaya ayun po, nasa Curtis Corporation po sila at balak po yatang emerge ang kumpanya kapag nagkasundo po si Sir Andre at Ma'am Zabi. Di ko siya pinatapos at tinlikuran na kaagad. Sa tingin ba nila ipapayag ako sa gusto nila? Magdidilim ang langit bago mangyari yon. Ngunit mas mauuna pa yatang magdilim ang paningin ko at mawawalan ng malay bago makaalis ng bahay. Ma'am Angeline! Mama! Sa kabilang banda. Hindi ko alam kung anong nangyari pagkatapos. Nagising na lang ako sa sofa, masama ang pakiramdam. Nasa harap ko si Adi at naluluha. Mama! Akala ko mawawala ka na. Iyak nito. Binalot ako ng konsensya at agad na umupo, sanhi upang mapasa po ko sa noo ko. Ma'am, kalma lang po. Matapos masulyapan si Riza na nakatunghay sa akin, ay bumalik ang usapan namin. Kahit nahihilo pa ay tumayo ako kaagad. Let's go, Adi. Pupuntahan pa natin ang daddy mo. Inabot ko ang kamay nito na humawak din naman mahigpit sa akin. Mama, hindi ka po okay. Mahinang usal nito. Ma'am Angeline, wag niyo na pong ituloy. Dito na lang po kayo. Shut up, Riza. Lalo kung di matatahimik kung nandito lang ako. Anong karapatan lang agawin ng tatay ng mga anak ko? Napasinghap na lamang ito. Hindi ko na rin tinanong kung paano nito nalaman lahat at kung kailan niya nakausap ang matanda. Ang focus ko makapunta sa Curtis Corporation. Hindi ako mapipigilan. Humawak na mabuti sa akin si Adi kahit tinawag kami ni Riza. Tuloy-tuloy ako sa gate. Hindi ko alam kung swerte na wala ang driver at di kami mapipigilan o malas dahil kailangan namin mag-commute. Bahala na. Yun na nasa isip ko ngunit na makarating sa building. Kusang nagising ang inis ko at gigil na kahit wala akong karapatang magalit, nagagalit ako. Kurot ang aking noo matapos makarap ang babae sa reception desk. First time kong makapasa sa kumpanya ni na Mommy at walang-wala ito kumpara sa kumpanya ni na Andre. Mama, do you want me to call Daddy? Sas ni Adi ngunit umiling ako. Miss, I know that Andre Montero is here. Please tell him that his son and the mother of his children wants to see him. May diing bigkas ko. Ma'am, that's not possible. They are in a private meeting right now. If you want, you can wait in the lobby area. Nilahad pa nito ang sofa sa lobby. Napirmi ko ang labi at gustong magwala, pero ayokong gumawa ng gulo. Tahimik na nagpunta kami ni Adi sa sofa. Mama, balik na lang po tayong Gimaras. Biglang sabi nito. Why baby, ayaw mo na ba kay daddy mo? Ayoko magtanim to ng galit kay Andre. I want Adi to live with love and not hatred. Why would I want him if he cannot even stay by your side? Malamig nitong sagot. Naalarma ako ron. Agad na napatayo at kahit alam kong bawal, giniya ko si Adi patungo sa elevator. Peste silang lahat dahil nagiging malungkot ang anak ko. Kala ko nga makikita kami ng receptionist pero mabuti na lang. Hindi kami napansin. Kahit di ko alam kung saan ang meeting nila, pinindot ko pa rin ang top floor. Mama, hindi ba sila magagalit na umakyat tayo? No, baby. Miss mo ng daddy mo, diba? Tumungo to kung kaya't ngumisi ako. That is enough reason to ruin our wedding. Di naman tayo manggugulo magpapapansin lang. Pagkarating sa top floor, walang tao sa mesa ng sekretarya kahit walang mapagtanungan. Pero mas okay yon dahil panigurado, pipigilan lamang lang din kami. Inanap ko ang pinto at nadingkit ang tingin doon. Sino ba nagsasabing papayag ako mapunta kay Zebby si Andre? Merge ba ng company? Let's see if they can still manage their company today. Ayoko makita ni Ading galit ako pero hindi dahil hinihingi ng pagkakataon, gagawin ko. Huminga ako na malalim, papalapit sa pinto. Baby, pwede bang takpan mo yung tenga mo o ipikit mong mata mo pagkapasok? May isisigaw lang ako. Pagkatango nito, hinawakan ko ang doorknob at kahit tinatambol ang puso sa kaba, piniit ko pa rin yun pabukas. Sa akong pagkabukas, inihanda akong sarili. Itigil ang usapan, sa amin lang si Andre? Lakas loob na sigaw ko para makuha ang kanilang atensyon. Is that all, Mama? Dirig kong tanong ni Adi na hindi naman nang ginawa ang hiniling ko.
Ngunit parang gusto ko na lang magpadala sa lupa matapos makitang seryosong meeting yon. Mukhang banyaga pang iba at may mga litrato pa ng bahay na naka-flash sa PowerPoint. At babaeng empleyado na sa tingin ko ay siya ang nagre-report. Bigla, nawala ang tapangkot na palitan ng pagkapahiya. Naparanok ako matapos tumipat sa akin ng mga titig nila. Desmayado silang lahat, lalo na si Mommy at Zebby na umiirap pa. Si Andre man na nasa pahinakikitay, malamig akong tiningnan. Umiigting ang panga na tila galit pa. Tanging ang matandang Montero lang yatang nakangisi sa kanila na nakapagpaputla sa akin. It is a setup. What a nice entrance. You are so possessive, Miss Dimasupial. Sarkasikong bigkas na matanda bago tumayo. Everyone, let's all welcome Miss Dimasupial. Nilingon ako nito dahilan ng lalong pagkapahiya ko. Do you have something to present? Nanlamig ako at napahawak na mahigpit sa kamay ni Adi. You just ruined a 100 million project, Angeline. Cheap? Gigil na sigaw ni Zebby at galit na tumayo. Kinabahan ako matapos makitang patungo ito sa akin at sa tingin ko balak akong saktan. Ramdam ko ang pagkapit ni Adi sa dress kong suot kung kaya balak kong tumalikod na kung di lang tumayo si Andre na kinatigal ni Zebby. Ano? Kakampihan mo pa yung dukha na yan, Andre? I am your future fiancé. Gusto kong maiyak pero mas pinili kong tumalikod na at umuwi na lang. Sapat na ang kahihiyang nakuha ko sa iba. Di ko nakakayanin kung pati si Andre ipapahiya ako. Sinubukan kong humakbang ngunit nagmatigas si Adi na ikinalingan ko. Nakarap na ito sa mga tao at kita kong galit sa mata nito. Agad akong lumuhod para sana buhati na lang siya para makaalis na kami roon. Baby, let's go home. No, Mama. Madiin itong sagot. Daddy, I hate you now. Malamig nitong tugon na kinasinghap ng ilan sa naroon. Adi, don't say that. Agap ko ngunit kusa rin akong tinilikuran dahilan upang habulin ko siya. Meeting adjourned, project rejected. Tinig kong sabi ni Andre ngunit di ko pinansin. Sinundan lang si Adi patungo na sa elevator. Baby, stop nga. Huwag kang ganyan, hintayin mo si Mama. Agad kong hinawakan ang braso nito at tinarap ko halos manlumo na ako. Tahimik tong lumuluha at baka sa mata nito ang galit. Para akong sinuntok at agad na niyakap ito. And let go of it. Adi? As I said that, he sobbed harder. Bawat palahaw nito ay pumuno roon. Nagsisisi ako na nagpunta pa kami rito. Nagulat ako matapos kuhanin to ni Andre at buhatin. Hindi ko na malayan nakalapit na ito kaya lang nagpapamigla si Adi kung kahit binala ko siyang kunin. I hate you, Daddy. I hate you. Ayaw mo na sa amin ni Mama. I hate you. Tinutulak nito ang balikat ni Andre ngunit mahigpit ang hawak ito sa bata. Shh! Nobody. Mahinang suyo nito. Ako yatang nanghihina at di makayanang makita ang ganitong anak ko. Huwag mo munang pilitin ang anak ko para naman huminahon siya. Anak natin. Mariin nitong tugon. Dito nakinig at nang makitang papalabas na mga tao, agad niya ako hinila papasok sa elevator. Pagkasara ng elevator, kusang tumigil si Adi, ngunit nagpapakuha sa akin kaya lang ayaw niyang ibigay ni Andre. Hindi ko pwedeng buhatin ng mama mo, buddy. She is getting your sister. Anito sa bata na nagpakalma rito ngunit hindi sa akin. Nanlalaki ang mga mata kong napalingon sa kanya, ngunit naniningkit ang titig na binigay nito sa akin. And why on earth are you here when you are supposed to stay at home and rest? Akala mo ba hindi sinabi ni Rizang na walan ka ng malay? And now you're here. You're risking 3 lives for nothing, Miss Dimasupial. Can't wait to see me? Anito at di ko alam kung bakit malit pa tong umisi, tahimik na hinapit ang bewang ko. Sa kabilang banda, hindi mo ba alam na nilagay mong sarili mo sa panganib? Ani pa nito sa nagngangalit ng ngipin. Nasa sasakyan na kami at tahimik na si Adi. Mas na naigyatang pagkamis niya sa daddy niya kung kaya nakahilig na ito sa balikat ni Andre. Kasalanan mo. Isang linggo ka ba namang hindi nagpakita? Ano sa tingin mo ang gagawin ko? Mahinang bigkas ko ngunit may sarkasmo. Natahimik si Andre. Nagkatinginan pa kami sa rearview mirror. Mama, are you fighting? Umiwas ako ng tingin sa salamin at sinalipan si Adi. No baby, nagkakamustahan lang kami ng daddy mo. Ang tagal kasi ng isang linggo eh. Nakangiti ako ngunit may diin ang bigkas ko. Tinig kong napabuntong hininga si Andre ngunit di nagsalita. Alright, please don't fight and please daddy, don't leave us like that. Mama and I cannot eat even properly. Napakarap ako at biglang naalalang isang buong linggo.
Dati, sanay akong kami lang ni Adi, ngunit simula na nagpunta kami kay Andre, di na rin ako sanay na hindi ito umuwi. Shh! I won't, buddy. Pakiusap lang yun ng lolo mo. Anitong hinagkan sa noo ang bata.